Shall we say, praise the Lord? Amen. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras na ito. Amen. Blessed be the name of Jesus. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa hindi pag-abala ay nais kong basahin na rin natin. Just want to read one verse sa Genesis chapter 17. Ang verse 1 ay ang ating babasahin sa oras na ito. Genesis 17 verse 1. At sabi rito, Now when Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. Ang Diyos ang magdagdag ng blessing sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin muling amen. Praise God, mga po tayo sa oras na ito. Purihin ang ating Diyos na mapagbiyaya sa bawat isa atin. At bagamat so ito ang ating huling Sunday ng 2023. So binabati ko na rin kayo ng Happy New Year. Isang maligayang, mapagpala at masaganang bagong taon, hindi lamang dahilan sa merong maraming mga pagkain sa lamesa, hindi yun ang sukatan ng prosperous New Year, kundi ang sukatan ay ang gagawin ng Panginoon sa buong taon muli sa bawat isa sa atin. Tayo ba excited mga kapatid? Hallelujah, na siya ay merong patuloy na gagawin. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, ang 1 Corinthians chapter 2 ay nagsasabing mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng pakinig, hindi pumasok sa puso ng sino man ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga sa Kanya ay umiibig. So ang tanging susi ng bagay na ito ay ibigin natin ang ating Panginoon. At kung atin siyang ibigin, sabi ng Banal na Kasulatan, marami siyang bagay na nakalaan at nakahanda para sa bawat isa atin. At alam nyo, ang Banal na Kasulatan, ang first, if I'm not mistaken, 2 Peter ay nagsabi, lahat ng ating kailangan sa buhay na ito at sa kabanalan ay inihanda na sa bawat isa sa atin. Inilaan na ng ating Panginoon. So ang Diyos na ating Ama ay higit pa siya sa magulang na pwedeng makapaghanda ng lahat ng bagay at siya ay totoong nagmamalasakit sa bawat isa atin, sa lahat ng bagay, in all aspect ng ating buhay ay pinaghandaan na tayo ng ating Panginoon. At yung awit kanina na nagpapakita na siya man ay naghanda ng dako para sa bawat isa sa atin. Amen. Sa dakong makalangit ay kanyang inihanda ito. So, purihin ng Diyos at sa mamaya ay bigyan natin ng pansin ang ilang mga announcement natin para sa ilang ating preparation para sa ating first Sunday na fellowship na siyang ating Thanksgiving at ating pagpapasalamat sa Panginoon. At pinapauna ko na rin, baka makalimutan ko, ang ating Wednesday, this coming Wednesday, January 3, ay ating pumunang ika-cancel ang ating gawain para bigyan ng kaunting pahinga dahilan ang Sunday naman ay maghapon ang ating fellowship. So, i-consume natin ang buong araw na yon ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. So, ulitin ko, ang January 3 ay wala po tayong gawain. So, sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa mga salita ng Diyos at ilan marahil sa ating mga kapatid ay hindi natin kasama dahilan sa ilang mga paghahanda, preparasyon ay so gayon pa man ay ating gugulin ang huling araw na ito para sa kapurihan ng Panginoon at let's end this year na meron tayong kagalakan hindi dahilan sa mga ano yung tawag doon, mga fireworks, mga paputok o ano pa man, mga pagkain sa ating hapagkainan, kundi let's end this year na may lubos na pagpapasalamat sa Panginoon
dahilan siya ay naging mabuti sa atin. Hanggang ngayon ay narito tayo, merong biyaya, kalakasan, dumaan man tayo sa mga karamdaman, ay nakita natin ang kanyang pagpapagaling sa atin. Dumaan man tayo sa pangailangan at sa ilang mga kasalatan, nakita natin ang kanyang provision na kanyang ginawa sa buhay na bawat isa sa atin. So, nais kong tumulog tayo sa salita natin, Panginoon. At ginamit ko ang chapter 17 ng Genesis, Book of Genesis. At nais kong pag-usapan natin ang isang paksa at ito'y may kalalaman sa a call to perfection. Pagtawag tungo sa kasagdalan. So a call to perfection. So, dito ay sa buong ating paksa na pag-uusapan ay iikot tayo hanggang sa tayo magtapos doon sa buong buhay ng lingkod ng Diyos na si Abraham. Dahilan, alam nyo, ang Diyos kapag siya ay tumawag, hindi halfway ay titigil na siya sa iyo. Kundi kapag ang Diyos ay tumawag, sa kanyang pagtawag ay ang kanyang gagawin sa iyong buhay at sa buhay ng sino man na kanyang tinatawag ay kanyang tatapusin ito. Ang banal na kasulatan kung ating bibigyan ng pansin para bigyan kayo ng ilang mga kaisipan sa bahaging ito. So gagaya ng sinabi ko ay ang ating Panginoon kapag siya ay tumawag, sino man ang kanyang tatawagin, ito'y tatawagin niya papunta sa katapusan ng kanyang layunin sa buhay ng isang tao. Hindi niya iiwanan ng isang tao in halfway at sabihin niya at sa kalagitnaan ay sabihin niya, ayoko na at hindi ko na itutuloy ang aking layunin sa iyong buhay. Well, hindi gayon ang ating Panginoon. How many can say amen to that? Hindi gayon ang ating Panginoon dahilan naalala ko merong isang talinghaga ang ating Panginoong Hesus sa Luke chapter 14, kung di ako magkamali. At sabi niya, kapag ang isang tao ay magtatayo siya ng isang building, ay sabi niya, dapat tayahin niya ang halaga. He must count the cost. Kinakailangan niyang tayahin o tantyahin ang halaga na kanyang gugugulin at ang panahon na kanyang gagamitin doon sa pagtatayo ng gusaling ito dahilan kung ang kanyang budget ay hindi sapat para tapusin yung building na yun at sa kalagatian ay tumigil siya at di niya natapos yung building na kanyang pinasimulan, ay sabi niya lahat ng makakakita doon sa building na yun ay pupulaan yung nagtayo ng building na yun. At sasabihin nila, ang taong ito na nagtayo ng gusali ay hindi niya natapos. At ang kapulaan nito ay tatanungin, sino ba yung nagtayo ng building na yan? Bakit hindi niya tinapos? Bakit hindi siya finished? Walang yung mga dapat na makita doon sa tinatawag na plano ay hindi natapos. Well, ang kapulaan nito ay malalagay doon sa nagtayo ng gusaling ito. And you know, dahilan mga kapatid, ang tumawag dito, ang tumawag kay Abraham ay ang Diyos. At kung hindi niya tatapusin ang kanyang layunin sa buhay ni Abraham, ang Diyos ay mapupulaan. Amen ka sa amen to that. Ang Diyos ay malalagay sa isang bagay. At siya mismo ay babalikan ng pula ni Abraham o ni Abraham. At dahilan, sabi niya, Panginoon, pinalabas mo nga ako sa bahay ng aking mga kamag-anak mula sa Chaldee, mula sa Ur, mula sa Babylon, at ngayon ay then sa kalagitnaan ay iniwanan mo ako. Well, mga kapatid, ito ay kapulaan sa Diyos. Pero mga kapatid, ang Diyos ay hindi tao. Ang Diyos ay hindi tao. Siya ay Diyos na siya na nagpasimula. Ang isang verse na napakainam na makita natin ay ang aklat ng Philippians.
At makikita natin ng chapter 1, verse 6 ng book of Philippians ay nagsasabi ng ganitong bagay. Sabi dito, "For I am confident of this very thing." Ito yung pangusap ni Apostle Pablo. "For I am confident of this very thing, that he who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus." Amen. So, sabi niya, ito ang aking lubos na pagkakatiwala. Meron ba tayong ganitong pagkakatiwala? Ito ang aking lubos na aking pagkakatiwala. "For I am confident of this very thing, that He, it is God, He who began a good work in you will perfect it." See? Yung salitang perfect, mga kapatid, ang pinapakita rito ay to complete. Dalhin ito sa tinatawag na kakumpletuhan, sa kabuuan, at sa tinatawag na katapusan, sa pinaka-end result niya. So I am confident of this very thing, that He who began a good work. Well, isang napakainam na bagay na makita mo ang ganda ng pasimula. Ang ganda ng pasimula. And then halfway ay titigil siya at hindi na itutuloy pa. Well, ito'y magiging maglalagay ng madidismaya ang sinuman, malulungkot ang sinuman, dahilan pagdating sa kalagitnaan ay tumigil siya. Ang ganda pa naman ang pasimula. Pero mga kapatid, ang sabi ng Banal na Sulatan, siya na nagpasimula ng mabuting bagay sa iyo, ay kanya itong tatapusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Siya na nagpasimula ng mabuting bagay, ang mabuting bagay na yan na iyong tinanggap o naranasan ay kanyang dadalhin ito sa katapusan. Sabi ng Tagalog, na ako'y lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa. Ang mabuting gawang yan, tayo ay kinuha mula sa kasalanan, hinugasan, nilinis, at kanyang inilaan para sa kanya, at ang ginagawa niyang yan ay kanyang tatapusin. So, ang isa sa makikita natin, dahilan ang Diyos ay meron tinatawag ang chapter 2, verse 23 ng Book of Acts. Ang Acts chapter 22, or chapter 2 rather, verse 23, ay nagpahayag ng ganito, "This man delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God, you nailed to a cross by the hand of godless man and put him to death." Sa King James Version ay ginamit yung salitang determinate counsel and foreknowledge of God. Him being delivered, ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Jesus. Well, alam natin mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus, siya ay predestinated. Diba? Siya ay itinalaga, ang tawag dito, delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God. Yung determinate ay ito ay ipinasyang payo o layunin ng Diyos doon pa sa kanyang kaisipan. Itong lahat ay tinapos sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ESV ay ginamit yung salitang the definite plan and foreknowledge of God. Pag sinabing definite, mga kapatid, ang word na definite ay tiyak na bagay. Sa tiyak na plano at paunang kaisipan ng Diyos. So dito pinapakita na ang tiyak na layunin o plano ng Diyos para sa ating Panginoong Hesukristo, lahat ng yun ay nangyari. At lahat ng yun ay naganap dahilan ito, ang nagplano nito ay hindi ang sino man, kundi ang Diyos mismo. Sa isang version naman ng God's Word, ay pinakita ron the plan that God
determined in advance. See? Yung sabi ron, by a plan that God has determined in advance. Ang mga bagay na kanyang pinlano na at tinapos na, ipinatsya na, bago pa nangyari ang lahat ng mga bagay in advance, ang lahat ng yun ay kanyang ginawa at tinapos. Hallelujah sa ating Panginoong Hesus. So, ang ganitong kaisipan, mga kapatid, ay gusto kong tingnan natin sa bagay na ito. Ang taon ay magtatapos, ngunit masasabi ko, hindi pa natatapos ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. May mga bagay tayong naranasan at ilang mga bagay, mga ups and downs sa ating mga buhay at ilang mga bagay na pangyayari. Pero ang mga pangyayaring yan, mga kapatid, is just only a part. Yan ay bahagi lamang ng kanyang layunin sa iyong buhay. Yan ay parte lamang. Ito ay, ang ating buhay ay hindi pa isang aklat na hindi pa nagwawakas. At ang kawakasan nito, ang katapusan nito, ang kawakasan nito, ay ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Ang layunin niya sa iyong buhay. At hindi ikaw, malimit may mga taong nagtatanong, matatapos ko kaya ang takbuhin ito? Well, tandaan natin mga kapatid, hindi ikaw ang nagpasimula ng layunin yan. Hindi rin ikaw ang nagpasimula ng pananampalatayang yan. Ikaw ay walang muang sa iyong sa buhay spiritual. Ikaw, ang bawat isa sa atin ay ng unang panahon tayo kontento na namumuhay sa kasalanan. But all of a sudden, ang Diyos ay meron siyang dahilan sa kanyang layunin, dahilan sa kanyang plano sa bawat isa. Ang Romans chapter 8 verse 29 ay nangusap ng ganito, for those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son. So ano yung tinatawag na pagkatawag sa atin tungo sa tinatawag na perfection? Ano ang pinaka-sukdulan nitong? Sukdulan nito ay para ang bawat isa na kanyang tinawag ay itinalaga niya para maging kawangis at katulad ng kanyang anak. Upang siya ay maging panganay that he would be the firstborn among many brethren. And this whom He predestined. At sila na mga itinalaga, yung nilagyan ng destinasyon, ay kanyang tinawag. See yung salita dyan, and He called, whom He called. And He also called. And this whom He called, He also justified. Ang salitang justified, mga kapatid, ay siya ay ariing ganap, at siya ay tanggapin, at siya ay ipawalang sala, sabi ng banal na kasulatan. At lahat ng kanyang tinawag ay kanyang inaring ganap, at lahat ng, and this whom He justified, He also glorified. Kanya rin namang niluwalhati. So ito ay pagpapakita ng tapos. Well, aking pinagko-compare ang bagay nito at mamaya puntahan natin ang buhay ng lingkod ng Diyos na si Abraham. So, ang bawat isa sa atin ay ito ang ating tinatawag ito ni Apostol Pablo, the hope of our calling. The hope of our calling is none other than the perfection. Ang kasakdalan, sukdulan o kasakdalan ng layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. If we think that we're halfway na sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, well, wag kang mag-alala, hindi ka iiwanan ng Diyos na hindi tapos. Hindi ka iiwanan ng Diyos na hindi tapos ang kanyang layunin sa iyong buhay. Dahilan siya, ang sinabi ng Hebrews chapter 12, He is the author,
He's the author, siya ang nagpasimula, at siya rin ang magtatapos and the finisher of our faith. Hallelujah. Praise God. So, titingnan natin ang ganitong bagay, ang ganitong idea, ay matapos nating tingnan ang ganitong naglagay tayo ng tinatawag na foundation para maintindihan natin ang tinatawag na pagtawag ng Panginoon. Ang pagtawag niya ay papunta sa perfection, papunta sa kasukdulan o kasakdalan ng kanyang layunin. So, i-example natin ang buhay na ito at makikita natin, alam nyo habang binabasa ko at alam kong bawat isa natin ay meron ng background sa buhay ni Abraham at kung hindi pa natin lubos na nakikita ang ilang mga bagay, ay pwede nating puntahan ang chapter 12 ng Book of Genesis hanggang sa chapter 22, hanggang sa chapter 25, hanggang si Abraham ay kunin ng Panginoon. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay mamamatay na ikaw ay nahusto ang iyong gulang. Ibig sabihin, kahit man ang gulang ang kamatayan ni Abraham ay hindi siya namatay prematurely. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Maraming may mga taong namamatay na premature, na supposed to be ay hindi pa sila dapat mamatay, pero dahilan sa ilang mga kadahilanan sila'y namamatay, marahil dahilan sa karamdaman at ilang pang mga bagay. Pero salamat na lamang ang Diyos ay humahawak sa buhay ng bawat isa atin. Na sa kabila na minsan ay tayo nagkakaroon ng karamdaman, siya pa rin ang may pasya sa buhay ng bawat isa atin. Hindi ang karamdaman ang may pasya sa buhay ng bawat isa. Hindi rin ang doktor ang siyang may pasya sa buhay ng isang tao. Naalala kong isang patutuo ng isang kapatiran, merong isang doktor na nagsabi sa kanya, dahilan sa kondisyon mong yan, dahilan sa karamdaman mong yan, ay maaaring hindi ka na magtagal. Pero alam nyo, sa biyaya ng Diyos, ang kapatid na ito ay biniyaya ng Panginoon, pinagaling ng Panginoon, at siya ay nakarecover sa kanyang karamdaman. At alam nyo, nangyari, nauna pang namatay yung doktor na nagsabi sa kanya na ikaw ay mamamatay na. So walang sino man ang pwedeng mag-determine ng buhay ng isang tao. Diba? Ang kaya lamang mag-determine ng buhay ng isang tao ay mismo ang Diyos na naglikha sa kanya. Ang Diyos na nagdala sa kanya dito sa ibabaw ng lupa. Ang Job chapter 14 ay pinakita ng banal na kasulatan na siya lamang ang nagpasya ng mga araw ng tao. Siya lamang ang nagpasya ng kaarawan ng mga tao na ang tao ay kagaya ng isang nag-aaraw at siya ay darating sa panahon ng kanyang katapusan, ng kanyang pagpapagal sa ibabaw ng lupang ito. So makita natin na kung ating bibigyan ng pansin ang banal na kasulatan ng buhay ni Abraham na ito. At last Sunday, pinag-usapan natin about the value of faith. At tiningnan natin at nung bandang hapon ay pinag-usapan natin ang more precious than gold. Na ito ay ang pananampalataya ng Panginoon na ibinigay sa bawat isa sa atin, na siyang kanyang pinagmamalasakitan at kanyang sinusubok dahilan gusto niyang dalhin ito sa isang dalisay na kalalagayan. So, ang buhay ni Abraham ay makikita natin, alam nyo, kahit man ang dealing ng Diyos sa buhay ni Abraham, mapapansin ninyo na ito ay sumusulong. Mapapansin ninyo mamaya ang ilang mga bagay na pagsulong kahit ang dealing ng Diyos, kahit ang pakikipag-ugnayan ng Diyos kay Abraham ay nag-a-advance. Sumusulong, mga kapatid. So gusto kong makita natin na tayo man ay sumampalataya na kahit
tayo, ang dealing ng Diyos sa atin ay hindi ito paatras. Ang paggawa ng Diyos, ang dealing ng Panginoon sa atin, ito ay pasulong, di ba? Pa-advance. At ito ay ang lumalago, nagbabago. Ang kanyang paggawa ay mas nagiging mas malapit at mas nagiging mas mainam ang ilang mga bagay. Now, papansinin natin mga kapatid sa bahaging ito. Well, ang Diyos ay nagpasimulang tumawag kay Abraham o kay Abram mula sa lugar ng Chaldea. Sa lugar ng Babylon, siya ay naroon. At alam niyo mga kapatid, alam niyo ba na ang ating si Abraham na ginawang Abraham, na tinawag na ama ng pananampalataya, na tinawag na kaibigan ng Diyos, is formerly an idol worshiper. Siya ay kasama ng kanyang mga magulang doon sa lugar ng Babylon na sumasamba sa mga Diyos. Pero dahilan, ang Diyos ay gusto siyang alisin at tawagin, at dahilan sa dakilang plano ng Diyos kay Abram, ay siya ay tinawag ng Panginoon. At siya ay sinabi ng Book of Isaiah na siya ay tinawag ng Diyos na nag-iisa. Tinawag ng Diyos na nag-iisa. At mula sa Kanya, ang Diyos ay merong napakadakilang layunin para sa Kanya. So, para tingnan natin ang ilang mga bagay, at I hope, inote ninyo ang dealing ng Diyos kay Abraham habang ang Diyos ay gumagawa sa kanya. Now, pansinin natin ng chapter 12 ng Book of Genesis, ay pinakita rito ng verse 1, "Now the Lord said to Abram." Mapapansin nyo yung salita rito, "Now the Lord said to Abram, go forth from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you." At dito, dinisclose na ng Panginoon ng kanyang layunin sa kanya, yung overview ng plano ng Diyos para kay Abraham. At sabi niya, "I will make you a great nation. Gagawin kitang isang malaking bansa. And I will bless you and make your name great, and so you shall be a blessing." And verse 3, "And I will bless those who bless you, and the one who curses you, I will curse. And in you, all the families of the earth will be blessed." Pansinin ninyo yung pangungusap na ito ng Panginoon. Sabi niya, ang Panginoon ay nagsabi sa kanya. Ang Panginoon ay nagsabi sa kanya at sinabi sa kanya, "Umalis ka sa iyong bayan, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, sa isang lupain na aking ipapakita sa iyo." At sabi niya, "Gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging blessing." Mga kapatid, alam niyo ba ang plano ng Diyos sa pagbe-bless sa bawat isa sa atin? Kaya ka ibe-bless ng Diyos, hindi para ikaw ay magkuya-kuya at sabihin, "Marami na akong nakaimbak na kayamanan sa aking bangko at marami na akong punong-puno ng aking bahay ng mga bagay." Well, ang layunin kung bakit ka bine-bless ng Diyos ay para maging blessing ka rin naman. That's the main purpose. Hindi ito para i-hoard. Di ba? Ang problema ngayon, yung mga tao, kaya nagkakaroon ng crisis, kaya nagkakaroon ng mga kakulangan sa mga stock dahilan yung hoarding na ginagawa ng mga tao. Yung iniipit nila yung mga commodities, at pag iniipit nila yung commodities, alam nila ang law, kapag kukunti ang supply, then at malaking demand, yung value ng commodities ay tumataas, di ba? So yun yung ginagawa nila. So style yan ng mga businessmen.
Pero mga kapatid, ito ay hindi layunin ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya ka pinagpapala ng Diyos para ikaw ay maging channel of blessing. Para ang blessing ng Diyos ay hindi mo i-hoard, hindi mag-stuck sa iyo, kundi ang blessing ay dumaloy mula sa iyo, mula sa Diyos at patungo sa iyo o galing sa iyo at papunta sa iba naman. So yan ang plano ng Diyos. So kapag ikaw ay nagpasimulang nag-hoard ng blessing, then ito na ang pasimula na ang pag-stop din naman ng supply galing sa Diyos. Diba? Tama ba? Ganun ang bagay. So, I will make you a great nation and I will bless you and make your name great, so you shall be a blessing. Ikaw ay magiging pagpapala. At sabi rito ng verse 3, ay isang pinakamagandang salita ng Diyos at proteksyon ng Diyos kay Abraham at sa kanyang binhi ay yung verse 3 na sinabi rito, and I will bless those who bless you, and the one who curses you, I will curse. Sabi niya, pagpapalain ko ang sino mang magpala sa iyo at i-curse ko ang sino mang magka-curse sa iyo. Alam niyo, ang aking hipag galing Israel, sa ilang mga taon na siya'y nanirahan doon dahilan sa pagiging caregiver, ay pagdating niya, at alam natin kung ano nangyari sa Israel recently, dahilan sa mga Hamas, ay maraming bagay na nangyari. Pero alam niyo, meron siyang kinakwento na merong isang government official ng isang bansa na nagpasimulang nagsalita ng laban sa Israel. And you know, the moment habang siya nagsasalita ng mga bagay na laban sa Israel, sa oras na yon, inatake siya sa puso. At dito makikita natin ang katotohanan ng salita ng Panginoon that I will bless those who bless you and I will curse those who will curse you. So hindi natin pwedeng paglaruan ang ganitong bagay. Ito'y batas ng Diyos, ito'y plano ng Diyos, at hindi ka pwedeng, sabihin pa, hindi ka pwedeng maglaro sa apoy na hindi ka mapapaso at hindi ka masusunog. So ganoon ang salita ng ating Panginoon. So makikita natin na nasa pasimula ng kanyang paggawa sa buhay ni Abraham, mga kapatid. You know, naniniwala ako na ang pangungusap na ito ng Diyos kay Abraham ay hindi pangkaraniwang bagay. Ito ay isang espesyal at ito ay kanyang nakilala na ang Diyos ay nangungusap sa kanya. Diba? Hindi ito yung parang isip na dumating sa iyo at mismo ikaw ay nag-aalilang, sa Diyos ba yun o hindi? I don't think, mga kapatid, na ang pangungusap na ito ng Diyos kay Abraham ay isang parang kaisipan lamang na dumaan sa kanya o kaya naman isang bagay na dumating sa kanyang puso. No. Ito ay audible voice. Ito ay tinig na malinaw galing sa Diyos para kay Abraham. Ito ay audible voice. At pansinin ninyo ang sumunod na pangungusap sa verse 7. Sa verse 7 pa lamang ng chapter 12 pa rin, ay pinakita rito, the Lord appeared to Abraham. The Lord appeared to Abraham. Well, mga kapatid, para bigyan ko kayo ng ilang para makita natin ang ganitong dealing ng Diyos kay Abraham. Dahilan siya ay isang at ang Diyos ay merong napakainam na layunin at meron siyang napakadakilang plano dito sa buhay ng isang lalaking ito na nag-iisa na doon magpapasimula ang Diyos ng kanyang paggawa sa buhay ni Abraham. So I believe na dahilan ang plano ng Diyos kay Abraham ay napaka-espesyal at napakahalaga,
yan ang dahilan, naniniwala ako, siya ay mangungusap na merong malinaw na bagay. Mangungusap siya ng malinaw na bagay. At sabi rito, the Lord appeared. Well, pwede itong sa isang, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya. Now, pansinin ninyo para maintindihan natin, dahilan ang Diyos ay may plano kay Abraham at nang isakatuparan ng Diyos ang layuning ito, alam natin, ang pagitan ng panahon ay tumagal ng 430 years. 430 years ng kanyang gaganapin na ang lahat ng bagay na kanyang nilayon sa buhay ni Abraham at sa kanyang binhi. Then after 430 years, ay makikita natin sa Numbers chapter 12, para maintindihan natin kung ano ang klase ng dealing ng Diyos na kanyang ginagawa. Dito sa Numbers chapter 12, sabi sa Numbers 12, verse 8, sabi rito, ito ay nang ipatawag ng Diyos sila Aaron, Miriam, at si Moses. Dahilan si Moses ay kanilang inaakusahan dahilan kumuha siya ng isang Ethiopian woman. At ito ay si Zipporah. Ng kanyang kunin asawa, si Zipporah, isang Ethiopian woman, at sinasabi nila, dapat hindi mo kinuha ang ganito. At nangusap sila ng ilang bagay laban kay Moses. At sabi ng Panginoon sa magkapatid na ito, lagpasan na natin ang verse 9, ang verse 8, sabi ng verse 8. So verse 6, he said, hear now my words, if there is a prophet among you, I, the Lord, shall make myself known to him in a vision. Sabi niya, kung merong isang propeta sa inyo, ay ako ang Panginoon na magpapakilala sa kanya sa pamamagitan ng pangitain. I, the Lord, shall make myself known to him in a vision. I shall speak with him in a dream. Ako ay mangungusap sa kanya sa panaginip. Not so with my servant Moses. Ibig sabihin, ang dealing ng Diyos kay Moses is greater than other prophets. Ang dealing ng Diyos kay Moses ay kakaiba at espesyal. At sabi rito, not so with my servant Moses. He is faithful in all my household. With him I speak mouth to mouth. Ito ang dealing ng Diyos kay Moses. Ako ay magsasalita sa kanya ng bibig at siya'y sasagot sa akin ng bibig. Ibig sabihin, mag-uusap sila verbally. Diba? Ganito ang dealing ng Diyos. With him I speak mouth to mouth, even openly, not in dark sayings. Hindi siya mangungusap ng parable or talinghaga o ano pa man ng mga dark saying na kinakailangan mo pang interpret. Ang Diyos ay mangungusap ng malinaw kung ano ang gusto niyang sabihin. At kung ano ang kanyang sasalitain, yun ang kanyang ibig sabihin. Diba? Kaya, ganun ang dealing ng Diyos kay Moses. Even openly and not in dark sayings. And he beholds the form of the Lord. Nakikita niya ang hugis, ang anyo ng Panginoon, and he behold the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant, against Moses? Now, mga kapatid, kung ang Diyos ganito ang dealing niya kay Moses, well, 430 years back, ay ganito rin ang dealing ng Diyos kay Abraham. Do you get the point? Ganito ang dealing ng Diyos. Ang Diyos ay nagpapakita sa kanya. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanya.
At si Moses, or rather si Abram, ay nagsasalita pabalik sa kanya at sila ay nagkakaroon ng conversation. So, pinapakita ko na yung kaganapan ay ganito ang dealing ng Diyos 430 years after. Pabalik ay ganon din ang dealing ng Diyos kay Abraham. Kaya pagdating doon sa chapter 12, sa verse 7, anong sabi riyan? The Lord appeared to Abraham. The Lord appeared to Abraham and said, to your descendants I will give this land. So he built an altar there in the Lord, to the Lord who had appeared to him. So mga kapatid, ang dealing ng Diyos sa buhay ni Abraham ay nagpasimula siya sa audible voice. Doon sa chapter 12, nang siya ay pinapaalis doon sa pamilya niya, sa mga kamag-anak niya, sa bayan ng kanyang mga kamag-anak, at pinapunta siya doon sa lupain na sinabi ng Panginoon sa kanya. At pag-alis niya, alam niyo, sabi ng Hebrews chapter 11 verse 8, ano sabi ng Hebrews 11 verse 8? Sabi niya, by faith, Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for inheritance, and he went out not knowing where he was going. So siya ay sumunod. Siya ay sumunod by obedience. At nang marinig niya ang tinig ng Panginoon na nangungusap sa kanya, and he know, very apparent na ito ay ang Panginoon na nangungusap sa kanya. At siya ay lumabas, at siya ay umalis, siya ay sumunod, pumunta sa lugar, bagamat hindi niya alam kung saan, pero siya ay sumunod. Pero mga kapatid, nang si Abraham ay makarating doon sa lugar na kanyang sinabi ng Panginoon, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya. Nakita niyo ba yung pagbabago ng kanyang dealing? Mula, hindi muna siya kagad nagpakita, narinig niya sa kanyang pakinig ang tinig ng Diyos. Pero nang siya ay sumunod, mga kapatid, dito natin makikita ang pag-level up ng paggawa ng Diyos, provided na ikaw ay susunod. Magkakaroon ng pag-angat ng kanyang paggawa. Ang dating kanyang narinig lamang, ngayon ay nagpakita na sa kanya. It becomes visible. Nakita niya ang form. Well, alam natin ang sinabi ng Diyos kay Moses, hindi mo makikita ang aking mukha na ang tao ay mabubuhay. But, can you imagine mga kapatid, si Abraham ay tinawag ng Diyos, and eventually, si Abraham ay tinawag na kaibigan ng Diyos. At kung siya ay kaibigan ng Diyos, ay wag nating sabihin na hindi ganun ka-close ang kanilang relationship. No, brothers and sisters. Ang dealing ng Diyos ay nagpapatuloy at nag-a-advance at umaangat. So sa verse 7, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya. So I can say na ang pagpapakita ng Panginoon kay Abram ay kagaya ng pagpapakita ng Diyos kay Moses. At kagaya ng pakikipag-usap ng Diyos kay Moses. Mouth to mouth, and ano sabi ng verse 8 na yun, speak mouth to mouth, apparently, very apparent, the similitude of the Lord, he behold, nakikita niya ang wangis ng Panginoon. Now, tingnan natin ang sumunod na pangyayari. Sa chapter 13 ng Genesis, may mga bagay na nangyari sa buhay ni Abraham.
pagdating doon, siya'y sumunod at pumunta siya sa lugar na sinasabi ng Panginoon at ang makarating siya sa lugar na yon, din ang Panginoon ay nagpakita sa kanya. At nagkaroon ng pangyayari, mga kapatid, at alam natin yung pangyayari sa pagitan ni Lot at ng kanyang ni Abraham na sila ay naghiwalay, di ba? Si Lot ay sinabihan niya dahilan yung kanilang herd ay dumadami na at nag-aaway-away na yung mga shepherd nila at sabi niya, Lot, hindi mainam na tayo mag-away-away. Sabi niya, ganito ang ating gawin. Pumili ka. So binigyan niya ng pagkakataon si Lot na sabi niya, pumili ka. Ang lupain ay napakalawak at ito'y binigay sa atin. Kung ikaw ay kakanan, ako'y kakaliwa. At kung ikaw naman ay kakaliwa, ako ay kakanan. At ang tiningnan ni Lot, ang isang bahagi, nakita niya ang kagandahan ng Sodom and Gomorrah. At kanyang pinili ang lugar na yon. At doon nagpunta si Lot at si Abraham naman ay nanatili doon sa tinatawag na lugar ng Mamre. Na doon ang Panginoon ay nagpapakita sa kanya. At nang sila'y maghiwalay, sabi ng banal na kasulatan, verse 14, the Lord said to Abram, ang Panginoon ay muling nangusap sa kanya. And the Lord said to Abram, after Lot had separated from him, now lift up your eyes and look from the place where you are, northward, southward, eastward, and westward. For all the land which you see, I will give it to you and to your descendants forever. So ang Panginoon ay muling nangusap kay Abraham in an audible voice at narinig niyang malinaw ang sabi ng Panginoon after Lot and Abram separated. Nang sila'y maghiwalay, ang Panginoon ay nangusap at nagkaroon ng muling pagpapahayag sa kanya. And then mga kapatid, pansinin ninyo, pagdating ng chapter 15, ay ang Diyos ay muling nakipag-ugnayan kay Abraham, but now, kakaiba. Sabi ng verse 1, sabi rito, after these things, see, ito ay ang after ng pangyayari kay Melchizedek, then ang pagdating ng chapter 15, after these things, the word of the Lord came to Abram in a vision. Dito sa panahong ito, ang Diyos naman ay nakipag-ugnayan kay Abram, through vision. Sa tinatawag na pangitain. Sa isang pangitain ay, alam natin ang pangitain, gising ka, mulat ka, nakakakita ka ng mga bagay na ito ay pangitain. At nang ang Panginoon ay nakapakita sa kanya sa pamamagitan, dumating sa kanya in a vision at nagsalita sa kanya. Sapagkat meron ang Panginoon gustong ipahayag sa kanya at sabi sa kanya, Abraham, huwag ka matakot, sabi ng verse na ito, saying, do not fear, Abram. I am your shield. I am a shield to you. Your reward shall be very great. I am a shield to you. Dahilan bakit sinabi ng Panginoon? Dahilan alam ng Diyos ang nasa puso ni Abraham. Alam ang nasa puso ni Abraham, matanda na ako. Kaunting panahon na lang, maaari na akong mamatay. Maring si Abram sa panahong ito ay nasa 80 years old. 80 plus years old na siya. At sabi niya, kakunti na lang mga aking araw. At nag-iisip siya, pinalabas ako ng Panginoon, ngunit hanggang ngayon, hindi niya pa ako binibigyan ng kahit isang anak. At mga kapatid, yan ang dahilan ng Diyos ay nagmadaling magpakita sa kanya through a vision. Dahilan,
hindi pa tapos ang Diyos kay Abraham. Hindi pa siya tapos. Ito ay pasimula pa lamang ng kanyang paggawa. Ito'y pasimula pa lamang ng kanyang paggawa. Kaya nagpakita siya sa pangitain, sabi niya, huwag kang matakot, Abraham. Ako ang iyong kalasag. Ay, yung kalasag, ito yung shield. Ito yung shield. Kapag nakakakita kayo sa panahon ng mga rally, kahit may mga rallyista ay yung mga pulis ay meron silang mataas na shield na kaya nilang i-cover yung kanilang sarili. Kahit anong bato, anumang palo ay ipangsasangga nila. So ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon, ako ang iyong shield. Hindi kahoy, hindi anumang klaseng makunat na plastic ang kanyang pangsanggalang, kundi sabi niya, ako mismo. I am your shield. And your reward will be very great. Sabi niya, ako ang protection mo. Ang ibig sabihin, mga kapatid, walang anumang mangyayari sa iyo hanggat hindi ko natatapos ang aking layunin sa iyo. I am your shield. Sa iba pang pahayag, sabi niya, I am your portion. Thou art my portion. Pero dito, pinakita niya, sabi niya, I am your shield. And your reward shall be very great. At ang Panginoon ay nagpahayag ng kanyang mga sama ng loob si Abraham, Panginoon, hanggang ngayon wala kang binibigay na anak sa akin. Kahit isang anak, hindi mo ko binibigyan. At sabi ng Panginoon, lumabas ka ng tolda. Lumabas ka ng iyong tent. At iyong tingala ang iyong mata sa langit. At bilangin mo ang bituin sa kalangitan. Mga kapatid, sa panahong yun ay panahon ng summer. Ang langit ay napaka-clear. At ang bituin ay kitang-kita. At nang kanyang makita ang karamihang bituin, sabi ng Panginoon, bilangin mo, kung mabibilang mo, ganyan magiging karami ang iyong binhi. And Abraham believed God, and it was counted to him for righteousness. Now, makikita natin, dito ang Panginoon ay nagpasimulang gumawa ng tinatawag na pakikipagtipan kay Abraham. This vision ay nag-lead sa kanya at sinabi sa kanya, magdala ka ng mga hayop. Magdala ka ng baka, kambing, tupa, at mga ibon, at tiin mo sa dala-dalawa, at pagtapat-tapatin mo, at saan man, at sabi niya, at sa panahong yon ay, nang gawin niya yon, ang Diyos ay nakipagtipan sa kanya, siya ay nakatulog. Sabi ng verse na ito, dito sa verse 12 ng chapter 15, now when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram, and behold, a terror and great darkness fell upon him. Siya ay nakatulog. At doon sa kanyang pagkatulog, nagpapatuloy yung vision na kanyang nakikita. Do you get the point? Nagpapatuloy yung vision na kanyang nakita. Nang siya'y makatulog, ay nakita niya yung mga, pagkatapos niyang ihanda ang lahat ng mga bagay, at ang Panginoon ay nagsabi sa kanya, pakatandaan mo na ang iyong binhi ay magiging estranghero sa lupain na hindi sa kanila, at sila'y pahihirapan at alipinin at pahihirapan sa loob ng 400 taon, verse 13. At sabi niya, at maraming bagay na kanyang sinabi. Then verse 17, it came about when the sun had set, and that it was very dark. And behold, there appeared a smoking oven and a flaming torch, which passed between these pieces. And on that day, the Lord made a covenant with Abraham, saying, to your descendants, I have given this land, from the river of Egypt, as far as the great river, the river Euphrates, the Kenite, so on and so forth. So makikita natin,
Habang siya ay naroon sa vision, ang Diyos ay nakipag-ugnayan sa kanya. Nakatulog man siya, pero ang panghitain ay nagpatuloy. At nakita niya kung paano ang ilaw, ang torch, ay dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. At sa araw na yun, ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham. Abraham, God made a covenant with Abraham. Pagkatapos noon, mga kapatid, ay pagdating ng chapter 17, see? So, ito ay narrative ng pagpapakita ng buhay ni Abraham. Pero, napaka-interesting na mga bagay na paggawa ng Diyos. Alam niyo kung bakit ito ay interesting at dapat ang mga anak ng Diyos ay interested dahilan ikaw ay anak ni Abraham. At ang diling ng Diyos kay Abraham ay siya rin ang kanyang diling ng Diyos sa mga anak ni Abraham. Dahilan ang pangako ng Diyos, ang lahat ng layunin ng Diyos ay hindi para kay Abraham lamang, kundi para sa kanyang anak at sa kanyang binhi. At kung ikaw ay isa sa binhi ni Abraham, ikaw ay dapat, hallelujah, interesado sa ganitong diling niya. Sapagkat, mga kapatid, ginamit lamang si Abraham na instrument na, pero may mga bagay na ginawa ang Panginoon sa kanya at di niya iniwanan si Abraham halfway, kundi tinapos niya ang lahat ng bagay na kanyang sinilita kay Abraham. And then, pagdating ng chapter 17, makikita natin dito. Alam niyo mga kapatid, hindi sa lahat ng araw o araw-araw si Abraham ay nakakakita ng pangitain. O kaya ang Diyos ay nagsasalita sa kanya. Merong mga pagitang mga taon at panahon bago ang Diyos ay makipag-deal, makipag-ugnayan kay Abraham. At mga kapatid, sa kabila na may mga panahon na walang dealing ang Diyos sa kanya, si Abraham ay nananatili sa kanyang pananampalataya. So mga kapatid, ang ating paglilingkod sa Panginoon, hindi ito pinapagalaw ng emosyon. Hindi masarap na sa mga panahon ang Diyos ay may pangungusap sa iyo. Masarap na may mga panahon ang Diyos ay mayroong panaginip na ibinibigay sa iyo. May mga pangungusap siyang, may audible voice kang naririnig, may conviction o merong leading na pinapadama siya sa iyo. But how about those time na wala siya ay silent? What are you going to do? Anong gagawin mo sa panahon ng mga silent years? And I believe, mga kapatid, there are silent years in the days of Abraham. Do you know that? There are silent years. At sa mga silent years na yun, ay hindi siya nag-alinlangan. Siya ay nananatili at pinanatili niya ang kanyang pananampalataya. Alam niyo ba mga kapatid, after ng chapter 15 ng book of Genesis, after ng Diyos makipag-covenant kay Abraham, nagkaroon ng silent years. At yung silent years na yun, ay yun yung panahon na si Sarai nagsabi sa kanya, Abraham, matanda na tayo. At maring hindi na magtatagal ang panahon, maring tayong mamatay. At ako, alam ko wala ka nang aasahan sa akin. Ilang panahon na tayong nagsasama, pero hindi pa rin tayo nagkakaroon ng anak. At sabi niya, marahil siguro, ang suggestion ko ay ibibigay ko sa iyo ang aking alipin. At sipingan mo siya at marahil sa pamamagitan niya, ay matutupad ang sabi ng Diyos na magiging kasindami ng buhangin ng between sa langit ang iyong binhi. At mga kapatid, those are silent years. Do you get my point? Those are silent years sa buhay ni Abraham. Ang Diyos ay walang dealing sa kanya. Humakbang na siya. Then binigay na si Hagar
Walang pangungusap ng Panginoon sa kanya. Mga kapatid, these are reality. Ito ang realidad ng paglilingkod sa Diyos. Hindi sa lahat ng panahon ay meron siyang pangusap sa iyo. And there are times na ikaw ay pababayaan niyang magpasya sa iyong sarili. At sa panahon ng iyong pagpapasya, tama man o mali man ang bagay na yan, well, kung mali, ito ay aani ka ng consequence. Dahilan sa bagay na ito, those silent years na walang pangusap ang Panginoon, then Abraham went in to Hagar, and then nagkaroon ng bunga. At ng mga anak, at ang problema, buntis pa lang si Hagar, nagmamalaki na sa kanya, nag-start na ang problema. Diba? Pinalayas niya na, buntis pa lang, pero sinabi ng Diyos ng anghel, at siya ay bumalik sa kanyang mistress hanggang sa siya ay nagkaanak. At mga kapatid, chapter 16 ay nagkaroon na ng ganitong problema sa loob ng bahay ni Abraham. And then chapter 17 ay dumating at ang Diyos ay nagsabi sa kanya ng ganito. Chapter 17. Now when Abraham was 99 years old. So, ang gusto kong i-emphasize ko mga kapatid, ang dealing ng Panginoon ay tunay at ang buhay na naranasan ni Abraham ay hindi ito parang pelikula na inayos ng gusto ng direktor. Ito ay normal na buhay ng isang lingkod ng Diyos. Now when Abraham was 99 years old, the Lord appeared once again. Yung pinakakaintay niya sa mahabang panahon ay muli ang Panginoon ay nagpakita sa kanya. And the Lord appeared to Abraham and said, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. Now mga kapatid, at this point of time, ibang panana ng paglakad ang gusto ng Panginoon kay Abraham. Hindi na ito katulad ng mga dating bagay na paraan ng kanyang buhay. Ang gusto na ng Panginoon, pwede na parang sinabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, enough is enough. Tama na ang iyong mga sariling paraan. Ngayon, lumakad ka sa harapan ko at maging sakdal ka. Ibig sabihin, akayin kita tungo ngayon sa kasakdalan, Abraham. Akayin kita tungo sa kasakdalan. Mahaba ng panahon, almost 24 years later, mula nang siya'y tawagin ng Panginoon. On the 24th year ng kanyang paglilingkod sa Panginoon, ang Panginoon ay muling nagpakita sa kanya at sinabi sa kanya, Abraham, I am God Almighty. Sabi niya, Abraham, I am El Shaddai, the breasted one. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag sinabing makapangyarihan sa lahat, mga kapatid, kaya niya na ngayong i-overrule ang lahat ng mga bagay. Do you get my point, brothers and sisters? Kapag ang Diyos ay nagpakilala na siya ay Almighty God, He can overrule anything. Lahat ng bagay na humahadlang, lahat ng mga bundok na kaharang, lahat ng mga baku-bakong bagay o landasin ay kanyang papatagin dahilan I am Almighty God. I am God Almighty. At sabi ng Panginoon, nagpasimula siyang nagsabi, ngayon, Abraham, I will establish my covenant between me and you. And I will multiply you exceedingly. And Abraham fell on his face. At habang kausap ng Panginoon, ng Diyos si Abraham, yumuko siya
Dahilan, hindi niya halos makapaniwala, hindi siya halos makapaniwala sa mga bagay na sinasabi ng Panginoon sa kanya. Well, something like this, it seems too late. I am 99 years old. And Sarah was 90 years old at this time. At sabi ng Panginoon sa kanya, alam natin ano nangyari. Sabi niya, hindi ka na tatawaging Abram, tatawagin kang Abraham. For I have made you a father of nations, of many nations. Sabi rito rin ng verse 5, no longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham, for I have made you. I have made you. The Almighty God made Abraham as the father of many nations. I have made you. Inoverrule niya ang lahat ng bagay. Ikaw ay matanda na, pero ngayon, ino-overrule niya kahit ang katandaan ni Abraham. At ginawa siyang Abraham at tinawag siyang ama ng mga bansa. At pinakita niya sa verse 7, I will establish my covenant, at gagawin niyang, at sabi niya, sa iyong binihi, ako'y magiging Diyos ng iyong mga anak, ng iyong lahi, at sila, ako kanilang mga Diyos, at sila ay magiging aking bayan, at ang lupain ay aking ibabigay sa kanila. At sabi niya, ngayon, ganito ang iyong gawin. Gusto kong maglagay ng tanda ng tipan sa iyo. At ang tanda ng tipan ay ang circumcision. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ang Diyos naglagay ng tanda ng tipan kay Noah sa pamamagitan ng rainbow, ngayon, ang rainbow ay nasa langit. Yun yung sign ng covenant ng Diyos. Nasa langit. At ang sign na ito ay, ang ibig sabihin ng Diyos ay hindi niya na muling gugunawin ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig. Pero ngayon, yung sign of the covenant ay wala sa labas, kundi nasa katawan ni Abraham. You get my point? Nasa katawan niya yung tanda ng tipan sa pamamagitan ng circumcision. Every time na makikita niya, doon mismo sa kanyang katawan, inilagay ng Diyos ang tatak ng kanyang tipan. At sa tuwing makikita niya, well, I hope you get my point, mga kapatid. Sa tuwing makikita niya ang tanda ng tipan, nakikita niya ito ang tanda, patunay na ang Diyos ay nangako sa akin. Nasa kanya. At sabi niya, lahat ng magiging anak mo, lahat ng mga lalaki doon sa iyong sambahayan ay kinakailang circumcised. And even Ishmael, and he himself, Abraham, was circumcised at this age when he was 99 years old. At sinabi ng Panginoon, si Sarah sa verse 15, then God said to Abraham, as for Sarai, your wife, so you shall not call her name Sarai, but Sarah shall be her name. Na ibig sabihin ngayon, I am Almighty God, I will overrule even the deadness of the womb of Sarah. I-overrule niya. Walang magagawa ang nature. Ang nature, pinigilan siya na magkaanak dahilan sa pagiging barren. At ang kanyang kalikasan, ng kanyang katandaan ay lalong pumigil sa kanya para siya ay hindi na. Ito ay tuldok na, mga kapatid. Alam niyo ba, kailan natutuldukan ang pagkakaanak ng isang babae sa panahon ng menopause? Sa panahon ng kanyang katandaan. Ibig sabihin, period na yan. Kaya pwedeng magbiroan na sabihin, gusto mo pa ng bunso, ay wala na talagang pag-asa. Diba? Wala nang pag-asa talaga. Dahilan, yun na yung pinaka-tuldok. Pero mga kapatid, ang Diyos mayroong pambura sa tuldok. Praise God.
Kahit may tuldok na yan, kahit nagtapos na yung pag-asa sa kanya, binura ng Diyos ang tuldok na ito at ang pangalang Sarai ay pinalitan ng pangalang Sarah. Ang ibig sabihin is princess. Hallelujah. I will bless her, and indeed, I will give you a son by her. Bibigyan kita ng anak sa pamamagitan niya ng lalaking anak sa kanya. Then I will bless her, and she shall be a mother of nations. A mother of nations. At sabi roon, I will bless her. She will be a mother of nations. Kings of peoples will come from her. Then Abraham fell on his face and laughed. Tumawa siya. Kahit si Abraham ay napatawa na. Dahilan, tapos na mga kapatid. Wala nang pag-asa. Pero sabi ng Panginoon, sabi ni Abraham, will a child be born to a man 100 years old, and will Sarah, who is 90 years old, bear a child? And Abraham said to God, sana mabuhay ng mahabang panahon si Ismael. But sabi ng Diyos, but verse 19, but God said, no. He can overrule because He is the Almighty God. Oh, brothers and sisters, I want to emphasize the word Almighty God. Na kapag siya ay nagpakilala ng Almighty God, He can overrule everything. Walang pwedeng pumigil kung anong kanyang gustong gawin because He is Almighty God. No! God said, no! But Sarah, your wife, will bear you a son, and you shall call his name Isaac. Manganganak si Sarah, ang pangalan, lalaki ang kanyang ipapanganak, ang ipapangalan mo sa kanya Isaac, and I will establish my covenants with him for an everlasting covenant for his descendants after him. Verse 21, sabi niya, si Ismael ay i-bless ko rin, pero verse 21, but my covenant I will establish with Isaac, whom Sarah will bear to you. At this season, when? Next year. Ang dealing na ito ng Diyos ay nagiging mas close. Pinakita niya, I can overrule Abraham. I can overrule everything. I-overrule ko ang lahat ng bagay. I am God Almighty. At habang si Sarah ay nakikinig, doon sa likuran ng tolda, tumatawa siya. Ako, na matanda na, baog at wala, lipas na ang panahon ng kalikasan ng kababaihan, ay manganganak. Anong sabi ng sumunod na pangusap ng verse na yun? Sabi ng pahayag na yun, at ang Diyos ay nagsabi kay Abraham, bakit si Sarah ay tumawa? Si Sarah ay tumawa. Meron bang bagay na mahirap para sa makapangyarihang Diyos? Do you get the point? Is there anything impossible sa Panginoon? Dahilan ang salitang Panginoon na kanyang pinakilala ay pinakita niya na siya ay makapangyarihan sa lahat. Na mga kapatid, walang bagay na mahirap sa makapangyarihang Diyos. He is El Shaddai, He is the Almighty God. At dito niya pinakilala ang ganitong bagay. Praise God. Then after ng pangusap na ito ng Panginoon, when He finished, verse 22, when He finished talking with him, God went up from Abraham. Mulis ang Panginoon. At iniwanan si Abraham. But brothers and sisters, sumunod na chapter, makikita nyo ang mas ibang paraan ng pakikipag-ugnayan ng Diyos kay Abraham. Chapter 18, sabi ng verse 1, now the Lord appeared
to Abraham, to him, by the oaks of Mamre, habang siya nasa Mamre, while he was sitting at the tent door in the heat of the day. Habang siya naroon, nang papahinga marahil sa katirikan ng araw, ay nagpapahinga siya. Pero, ang Diyos, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya, not in a vision, not in an, yung isang anyo na nangungusap sa kanya, siya nagsasalita. But now, not at that kind. Kundi ngayon, ay physical. You got the point, brothers and sisters? But now physical. Then, when he lifted up his eyes and looked, and behold, 3 men were standing opposite him. When he saw them, he ran from the tent door to meet them and bowed himself to the earth and said, My Lord. Amen. Now, ang dating kanyang narinig ng una sa chapter 12 at nagpakita ang anyo sa verse 7 at nagpakita sa pangitain at nangungusap sa kanya at siya'y nagkikipagsalitaan sa Diyos na ito, then isang araw nakita niya in a physical form. At ngayon, nakipag-usap sa kanya ng verbally. At ito na yung panahon, yung sinasabi ko kanina na si Sarah ay tumawa, ito na yung panahong yon. Ito ang nangyari sa chapter 18. At sinabi niya, kung sinabi niya next year, sinabi niya rito, si Sarah ay manganganak sa panahon ng buhay. At dito tumawa si Sarah. At dito nagtanong ang nagtanong ang Panginoon. Sabi ng verse 9, then they said to him, Where is Sarah your wife? Mga kapatid, ito yung Panginoon dahilan ang Panginoon mismo ang nagpalit ng pangalan kay Sarah, from Sarai to Sarah. At nang kanyang i-approach na si Abraham, sabi niya, tanong, nasa na ang iyong asawang si Sarah? And said, there in the tent. And he said, I will surely return to you at this time next year. And behold, Sarah your wife will have a son. And Sarah was listening at the tent door which was behind him. Now Abraham and Sarah were old and advanced in age. Sarah was past childbearing. And Sarah laughed to herself, saying, After I have become old, shall I have pleasure, my Lord being old also? And the Lord, verse 13, and the Lord, ano yung Lord dyan? El Shaddai, the Almighty God. And the Lord said to Abraham, Why did Sarah laugh, saying, Shall I indeed bear a child when I am so old? Is anything too difficult for El Shaddai? Is there anything too difficult for the Almighty God? Yun ang pinapakita rito. Meron bang bagay na mahirap para sa makapangyarihang Diyos? Why did Sarah laugh, saying, Shall I bear? Is anything too difficult for the Lord? At the appointed time, I will return to you at this time next year, and Sarah will have a son. Then mga kapatid, makikita natin, naganap ang lahat ng bagay na sinasabi ng Panginoon kay Abraham at kay Sarah. Si Sarah ay nagkaanak sa panahon ng kanyang katandaan. Pero nang siya ay magkaroon ng anak, mga kapatid, it is not the end. It is not the end of dealing ng Diyos kay Abraham. Hindi yun ang katapusan, mga kapatid, because there are yet more to come. Meron pang mga bagay na inihanda ang Panginoon na gusto niyang
ibigay kay Abraham. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, maraming bagay na gustong ibigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Can you say amen to that? Marami siyang bagay na gustong ipagkaloob. There are so many things that He wants to give to the seed of Abraham. But mga kapatid, hindi niya ito basta ibibigay prematurely. Hindi niya ito ibibigay, hallelujah, kapag hindi handa ang sino man. Pero gusto niyang ibigay ang lahat ng mga bagay na kanyang naroon sa kanya na mga reward na naroon sa kanya provided na si Abraham ay lalakad patuloy sa pananampalataya. Ang patuloy na paglakad sa pananampalataya ay isang bagay na kanyang nire-require. And then, hallelujah, naganap ang paghihiwalay ni Ismael at ni Isaac. Pinalayas ang alipin kasama ng kanyang anak dahilan ang alipin ay hindi pwedeng maging tagapagmana ng tunay na anak. Ang Diyos, si Abraham ay nalungkot, pero sabi niya, huwag kang malungkot, pabayaan mo ang sinasabi ni Sarah, pagpapalain ko rin si Ismael, pero ang aking tipan ay na kay Isaac. Ang aking tipan ay na kay Isaac. Then, lumipas ang panahon, ang Diyos ay meron pang gustong ibigay na bagay, na blessing. Gusto niyang i-release na iba pang mga reward, mga blessing pa kay Abraham. Pero, hindi niya ito pwedeng ibigay. Maliban niya, dalhin niya si Abraham sa testing. And that's the reason, naalala natin mga kapatid, God is so concerned with our faith. And even Satan himself is so interested in our faith to steal it, para nakawin niya. Pero ang Diyos ay interesado sa ating pananampalataya para ito ay palaguin pa at gawing more precious than gold. Gawin itong mas mahalaga pa kaysa sa ginto na nasisira. At mga kapatid, hallelujah, ang Diyos, ito ang kanyang paraan para sa kanyang pagdadala sa kasakdalan. Para dalhin sa kasakdalan, si Abraham, mga kapatid, ay, hallelujah, dinalaan niya si Abraham sa isang test. At ang test na ito ay nang sabihin ng Panginoon sa chapter 22 ng verse 1. At sabi dito, now it came to pass, and now it came about after these things, God tested Abraham and said to him, once again, ang Diyos ay nakipagkita kay Abraham. Nakita niya muli ang Panginoon, at ang Panginoon ay nagsalita at nangusap sa kanya, at sabi sa kanya, Abraham! And he said, here I am. And verse 2, and he said, take now your son. And this time, mga kapatid, ang Panginoon ay naging specific siya. Take now your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah. And offer him there as a burnt offering. So, sa panahong ito ay wala nang ibang pwedeng i-offer si Abraham dahilan sa puntong ito ay pinalayas niya na si Ishmael. At siguro kung nandun pa si Ishmael, kung ang Panginoon ay magsabing, ihalay mo ang iyong anak, kayo sumagot, sino ang kanyang pipiliin? Tsak, ang una niyang iaalay si Ismael. Dahilan, pinakamamahal niya si Isaac.
anak niya kay Sarah mismo, si Isaac. At mas magaan kung iaalay niya. Pero mga kapatid, hindi yon ang nangyari. Lumayas o pinalayas muna ang mag-inang Hagar at si Ismael. At sa panahong ito, sabi ng Panginoon, Abraham, ialay mo ang kaisa-isa mong anak na iyong pinakamamahal na walang iba kundi si Isaac. Very specific. At sabi niya, sa isang lupain na aking tuturo sa iyo sa lugar ng Moriah, at doon ialay mo siya bilang handog na susunugin sa isa sa mga bundok na aking ituturo sa iyo. Well, si Abraham, para ipakita ang kanyang pagsunod sa Diyos at para ipakita ang kanyang pananampalataya. Alam niyo, ang pananampalataya ay nakikita sa pamamagitan ng pagsunod. Pwede mong sabihin na nananampalataya ka, pero kung hindi ka sumusunod, ang iyong pananampalataya is invalid. Ang iyong claim ay walang saysay, walang kabuluhan. Pero ang ginawa ni Abraham, sabi ng sumunod na talata, bumangon ng maaga at sabi rito, rose early in the morning. Hindi siya tinamad. Kung si Abraham ay tinatamad, magpapatanghali siya ng gising. Bumangon siya ng maaga and saddled his donkey and took two of his young men with him and Isaac his son and he split wood for the burnt offering. Mga kapatid, nagsibak siya. Nakikita ninyo yung paglakad ni Abraham sa pananampalataya. Nagsisibak siya ng kahoy, hindi para iwanan, para panggatong ni Sarah. Nagsibak siya ng kahoy para ipanggatong kay Isaac. Alam niya na habang sinisibak niya yung kahoy, ang kahoy na kanyang sinisibak, ay siyang kahoy na susupok sa laman at sa katawan ng kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. He split the wood for the burnt offering and rose and went to the place which God had told him. And verse 4, on the third day, ibig sabihin, matagal na paglalakbay. At araw ang paglalakbay nito. Kung hindi siya determinado, pwedeng unang araw, balik na lang tayo. Pangalawang araw, at tumagal ng 3 araw ng paglalakbay hanggang sa sila'y makarating at matanaw ang lugar na sinasabi ng Panginoon. At nang matanaw niya yung bundok na yun, na yun ang mismong bundok na kanyang pagdadalahan sa kanyang anak, at sinabi niya sa mga alipin niya, maiwan kayo rito. Ako at ang aking anak ay pupunta doon at kami ay sasamba sa Diyos. At muli kaming babalik sa inyo pagkatapos naming sumamba. What a faith na kanyang dinisplay sa oras na ito. And this faith, mga kapatid, hallelujah, ay nahubog na ng mahabang panahon. Nahubog na sa panahon ng maraming mga bagay na kanyang naranasan. Ang pagtitiis na kanyang naranasan o yung kanyang paghihintay sa pamamagitan ng pananampalataya ay nag-develop ng kanyang patience. It developed his patience. At yung nang ibigay ng Panginoon ng ganitong klaseng pagsubok kay Abraham, God knows that Abraham na kaya niyang i-bear ang ganitong bagay. At kaya niyang, and by revelation, sa pamamagitan ng kapahayagan na kanyang tinanggap sa Panginoon, ay kanyang handang ialay
At alam natin ang sabi ng banal na kasulatan habang sila'y naglalakad, sabi ng anak niya, Ama, nariyan sa iyong kutsilyo, na sa akin nakapasa ng panggatong, na nasa hawak mo ang apoy, ngunit nasa ng handog. Ang sabi ng isang makasaysayang pangungusap na sinabi ni Abraham, God will provide for a sacrifice. God will provide Himself a sacrifice for Himself. God will provide a sacrifice for Himself. At yun ay sinabi niya doon sa bundok na yun, na ang Diyos ay maghahanda ng hain, handog para sa kanyang sarili. At ilang libong taon na nakalipas, ang Diyos ay nag-provide ng sacrifice mismo doon sa bundok na yun. At sabi niya, God will provide. Verse 8, Abraham said, God will provide for Himself the lamb for the burnt offering, my son. So the two of them walk on together. At pagdating doon, inihanda niya ang dambana, ang altar, at nang maiayos niya ng altar, kinuha niya ang panali at tinalian si Isaac at inilagay sa ibabaw ng dambana. At ganoon ka-determined, hallelujah, dahilan, ano ang nasa puso ni Abraham sa panahong ito? Hebrews 11. Sabi ng Hebrews 11 verse 18, kung di magkamali. Hebrews 11, sabi rito, verse 17, by faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promise, siya na tumanggap ng pangako, was offering up his only begotten son. Siya na tumanggap ng pangakong kaysa isang anak, ay kanyang inialay ang kaysa isang niyang anak. It was he to whom it was said, in Isaac your descendants shall be called. Alam niyo mga kapatid, ito yung hinahawakan ni Abraham na pangako. Even doon sa dambana, na kanyang inilatag si Isaac at kanyang kinuha ang patalim upang itarak at gilitan ng leeg ni Isaac. Ang nasa puso niya ay sabi niya, ay ang pagkakilala niya dito sa pangakong ito, kay Isaac, ang kanyang pangalan ay tatawagin. Yung kanyang mga kanyang binhi ay tatawagin. In Isaac, your descendants shall be called. And he considered that God is able to raise people even from the dead, from which he also received him back as a type. Kung si Sarah, napatay na ang bahay bata, matanda na, wala ng pag-asa, ay inoverall ang kanyang katawan at pinabata. At siya ay nakuha ko na kagaya ng isang mula sa isang patay, ay gayon din naman naniniwala si Abraham na kaya niyang muling makukuha niya si Isaac na isang buhay pa rin muli. Dahilan, ang dahilan ay sinabi ng Panginoon, kay Isaac ang aking tipan. Kay Isaac ko pagtitibayin ang aking tipan. At yun yung pinakamatibay na bagay na hawak-hawak ni Abraham. Kay Isaac, naroon ang kanyang tipan. At lahat ng bagay ay kaya niyang i-overrule dahilan ang Diyos ay makapangyarihang Diyos. So, ng kanya nang aundayan ng saksak at digilitan ng liig para sa proseso ng burnt offering, ang Diyos ay tumawag sa kanya. And then tingnan natin ang Genesis chapter 22. Ano ang nakasaad dito? Ano ngayon ang panahong ito? Ang dealing ng Panginoon. Sabi dito ng verse 11. Verse 10, Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son, but the angel of the Lord called to him from heaven. Ngayon, ang nagpakita
ay ang anghel, the messenger of the covenant. The angel of the Lord, the angel of the covenant, ay nagpakita sa kanya, kakaibang bagay ito. Hindi sa ibang paraan, hindi sa kagaya ng dati, kundi sa ibang paraan. Ang anghel ng Panginoon ay tinawag siya, ang tinig galing sa langit. At nagsabi sa kanya, Abraham, Abraham, wag mong, sabi niya, narito ako, wag mong, do not stretch out, verse 12, your hand against the lad, and do nothing to him, for now I know that you fear God, and since you have not withheld your son, your only son from me. Then Abraham raised his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in the thicket by his horn, and Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the place of his son. Narinig ko ang isang mangaral. Sabi niya, kakaiba itong korderong ito. Yung korderong ito ay napakatahimik na hindi ito napansin ni Abraham. At sabi niya, marahil si Abraham habang umaakyat ng bundok, yung korderong ito ay umaakyat din ng bundok. At sabay na habang siya ay naroon ay biglang napasangat ang kanyang sungay doon. Dahilan, kung matagal na ito, ay marahil ikakamatay na ng korderong ito. Pero ito ay buhay pa at malakas. Dahilan hindi pwedeng ialay sa Diyos ang isang mahina na. Ang isang may kapintasan. Ang isang hayop na wala ng lakas. Ang korderong ito, habang siya marahil ay umaakyat din ang kordero. Doon sa hill na yun. At pagkatapos na kanyang ibigay, gawin kung anong sinasabi ng Panginoon, then nakita niya, lumingon siya, nakita niya ang korderong ito at ito ang kanyang inalay sa Panginoon. And verse 15, then the angel of the Lord called to Abraham in the second time from heaven and said, by myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son, indeed I will greatly bless you, and I will greatly multiply your seed, as the Lord, as the stars of the heavens, and as the sun which is on the seashore, and your seed shall possess the gate of their enemies. Ngayon, mga kapatid, ang blessing, alam natin ang trials ay hindi ito para ibagsak ang sino man. Ang purpose ng trials ay para ikaw ay i-bless. Amen. Ang purpose ng Diyos sa trials ay to bless you. Pagpalain ka ng Panginoon. At ang higit pang blessing na kanyang gustong ibigay sa iyo ay gusto niyang ibigay after the trials. Well, mga kapatid, nakikita ko ang ganitong bagay. Kaya kung ating pagtutunan ng pansin, anong dahilan? Bakit si Paul ay nagawa niyang sabihin sa Romans chapter 4 verse 17 ang kanyang pangusap ng ganitong bagay? Hallelujah. Dahilan sa bandang huli ay natupad ng Diyos ang layunin niya kay Abraham to call him to perfection. Verse 17 in chapter 4 ng book of Romans. And as it is written, a father of many nations have I made you, in the presence of him whom he believed, even God, who gives life to the dead and calls into being that which does not exist. Siya na tumatawag sa mga bagay na hindi pahayag na para sa kanya ay kayo na nga. At sabi niya, in hope, against hope, he believed so that
he might become a father of many nations. Ito yung panahon na si Isaac hindi pa pinapanganak. Siya'y sumampalataya sa kabila ng wala ng pag-asa, siya'y umasa pa rin upang matupad na siya ay maging ama ng maraming mga bansa at magiging gayon ang iyong binhi. And verse 19, isang panahon na ang kanyang pananampalataya ay hindi na humina dahilan siya ay naging sakdal. Without becoming weak in faith, he contemplated his own body now as good as dead since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. Yet, with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief. So yung verse 19, hindi na siya nanghina sa pananampalataya. Sa verse 20, sabi niya, sa pagrespeto niya, sa pagbibigay ng labis na pansin sa walang anumang bagay, hindi sa anumang bagay, kundi sa pangako lamang ng Diyos. With respect to the promise of God, he did not waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God. Verse 19, hindi na siya nanghina. Verse 20, wala siyang ibang tiningnan kundi ang pangako ng Diyos. And verse 21, ano sabi ng verse 21? And being fully persuaded. Alam niyo ba yung salitang fully persuaded dyan is complete. Lubos. Kompleto ang kanyang paniniwala o pananampalataya sa Diyos. Being fully assured. Sa ibang version, fully persuaded. Being fully assured that what God had promised, He was able also to perform. At dito sinabi niya, then it came to pass, therefore it was also counted to him as righteousness. Dito naganap yung sinasabi kinote din ito ni James, that it was counted to him as righteousness. Mga kapatid, dito natapos ng Diyos na si Abraham ay ginawa niyang sakdal. Na kumpleto, wala nang iba, hindi na nanghihina sa pananampalataya. Nagtanong sinabi niya sa kanyang alipin, ikuha mo ng aking anak ng mapapangasawa. Huwag sa lugar na ito, kundi doon sa lupain ng aking mga kamag-anak. At sabi ni Eliezer, paano kung ayaw? Dadalhin ko bang yung anak doon? Sabi niya, wag mong gagawin yan. Ang aking Diyos na aking pinaglilingkuran ay magsusugo ng kanyang ahel puro para pagpalain ang iyong lakad. He's so convinced, fully convinced sa ibang version, fully persuaded, fully convinced ang kanyang pananampalataya ay humantong na sa kasakdalan. At tunay na si Abraham ay tinawag patungo sa kasakdalan. At naganap ang ganitong bagay. Now mga kapatid, we are sons and daughters of Abraham. Not with Isaac, but by Jesus Christ. We are children of Abraham. At kung ang diling ng Diyos na ito kay Abraham ay lumago ng lumago, alam nyo, yan ang aking inaasahan sa paggawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa atin. Ito ay lalago. Ang dating kanyang dealing sa iyo ay gagawin niya ito sa panibagong paraan. In a most special way. In a different way. In a way na hindi mo pa naranasan. At yun yung naranasan ni Abraham mula sa isang level papunta sa mas mainam na bagay. Hallelujah.
ating bang sinasampalatayanan ng ganitong bagay, mga anak ni Abraham? Hallelujah. Purihin ang Diyos, tayo tumayo sa oras nito. A call to perfection. At ikaw rin naman, tayo rin naman ng mga anak ng Diyos, ang pagkatawag sa atin ay tungo sa kasakdalan. At kung ikaw ay natatakot ngayon sa mga bagay at sa kasalukuyang panahon at iniisip mo ang iyong katatayuan, well, anak ni Abraham, huwag kang matakot. Ang Panginoon ay mangungusap sa iyo at magpapahayag sa iyo. Sabihin, anak, hindi pa ako tapos sa iyo. Iingatan kita, puprotektahan kita hanggang sa magawa ko ang lahat ng layunin ko sa iyong buhay. Nang si Jacob ay maging palaboy, umalis sa bahay ng kanyang ama. At nang siya ay naroon sa isang lugar na hindi niya na alam, natulog siya, and all of a sudden, he dreamed a dream. At ang dream ni Jacob ay nakakita siya ng ladder mula sa lupa hanggang sa langit, at nakita niya ang Panginoon standing at the edge of the stairs. At sabi ng Panginoon sa kanya, ako ang Diyos ng iyong magulang, si Abraham at si Isaac. Huwag kang matakot, sabi niya, pagkat di kita iiwanan. I will never leave you. I will not forsake you, sabi niya, at hanggat matapos ko ang aking layunin sa iyo, hindi kita iiwanan. What a promise, brothers and sisters. What a promise sa mga anak ni Abraham. At ang pangako ng Diyos na ito sa mga anak ni Abraham. At kung ikaw ay isa sa anak ni Abraham, ang pangakong ito ay para sa iyo. Ang pangakong yan na kanya sinabi, hindi kita iiwan hanggat hindi ko natatapos ang aking layunin sa iyo. I will not leave you halfway. Hindi kita iiwanan sa kalagitnaan. Hindi kita iiwanan sa balag ng alanganin. Ang pinangako ko, ang layunin, ang pinasimulan kong mabuting bagay sa iyo, ay aking tatapusin hanggang sa araw ng Panginoon. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Can we sing the song, He is able, and more than able, to accomplish anuman ang kanyang nilalayon sa bawat isa sa atin. Let's sing this song. Hallelujah. He is able, more than able, to accomplish what concerns me today. He is able, more than able, to handle anything that comes my way. He is able, more than able, to do much more than I could ever dream. He is able, more than able, to make me what He wants me to be. Sing those. He is able, more than able, to accomplish what concerns me today. He is able, more than able, to handle anything that comes my way. Oh, He is able, more than able,
Hallelujah. Yes, He is able. Not just He is just able, He is more than able. Siya higit pa na merong kakayanan because He is the Almighty God. Siya ang makapangyarihang Diyos. He is the breasted one, the El Shaddai, hallelujah, the nourisher. At pinakita niya na ang kapangyarihang ito ay walang kayang, hallelujah, pumigil sa anumang layunin na kanyang nilalayon para sa kanyang anak. Hallelujah. Ating yuko ang ating maulo. Ilan sa atin sa huling maaraw nito, ang minsan ay dinadatnan ng takot. At minsan tayo ay nagtatanong, hallelujah, matatapos ko kaya ang aking takbuhin? Matatapos ko kaya, makakarating kaya ako sa kasaktanan? Well, hindi ikaw ang nagpasimula ng pananampalataya. Siya ang nagpasimula ng pananampalataya. Ang Panginoon na nagsabi kay Abraham, Abraham, akong tumawag sa iyo and I am responsible for you. Ako'y responsable upang ikaw ay aking dalhin. Akong tumawag sa iyo, akong naglabas sa iyo upang dalhin kita sa lupain na aking pinangako sa iyo. Hallelujah. Ang ating Panginoon ay meron din siyang pangako. Hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Siya isa sa atin hanggang sa huling panahon ng huling kapanahunan. At tayo ng mga anak ni Abraham, hallelujah, kagaya na Jacob. Si Jacob ay naglalarawan ng isang makasalanang inabot ng Panginoon ng kanyang biyaya. At kanyang sinabi, Jacob, hindi kita iwanan hanggat hindi ko natatapos ang aking layunin sa iyong buhay. Hallelujah. O mga anak ni Abraham, ito ang kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Tayo dumulog sa panalangin. Hallelujah, mga Diyos. Maraming salamat, Lord God. Nakita namin ang iyong pag-akay sa iyong lingkod na si Abraham. At ang iyong pag-akay ay nagpo-progress, Lord. Lumalago ang iyong dealing sa kanya. At ang iyong paggawa sa kanya ay hindi pa atras, kundi pasulong. At mas mainam na paggawa mo bawat araw ng kanyang buhay. Ngunit totoo, Panginoon, there are silent years in the life of Abraham. At gayon din naman sa buhay ng bawat isa amin, it seems there are silent years, Lord, na hindi ka namin, wala kaming pangusap na naririnig mula sa iyo, walang leading, walang ano pa mang mga bagay. But all of a sudden, Lord, ay muli kang magpapahayag, muli kang magpapakita, at muli kang gagawa, Panginoon Diyos. At sa panahong yun, ang iyong paggawa ay mas mainam kaysa mga naunang panahon. At yun ang aming patuloy na kinikilala at inaasahan ng iyong paggawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord God, hallelujah, sa araw nito ay isasara ang aklat ng year 2023 at bubuksan ang panibagong aklat ng year 2024. But Lord God, hallelujah, hindi namin inaasahan na mas mainam ang year na ito kaysa darating na taon. Kundi ang aming inaasahan, Lord, ay mas mainam na bagay ang aming makikita mula sa iyo sa panibagong taon na aming papasukin, Lord God. Hindi namin ito papasukin na mayroong takot, kundi mayroong pag-asa. Hallelujah. Hindi namin ito papasukin na tila baga wala kaming alam, Panginoon. Ang alam namin, hindi man namin alam kung anong mga detalye na mangyayari, pero ang alam namin, ikaw ay kasama ng bawat isa sa amin. At gagawin mong mas mainam ang panahon na darating hanggang sa ito ay mag-unfold, hanggang sa kami ay humantong sa panahon ng pag-aantay at pagsalubong sa iyo, Panginoong Diyos. Lord God, hallelujah. We believe, Lord God, ang mga panahon ay patuloy na ma-unfold hanggang sa panahon ng iyong dakilang pagparito, Lord, na siyang bagay na aming pinakakahintay. Panginoon Diyos, hallelujah. Ang mga kapatid na natatakot, ang mga kapatid na nangangamba,
ang mga puso, Lord, na minsan ay nanlulumo at pinanghihinaan ng loob, bayaan mong ibangon mo sa pamagitan ng pananampalataya. Muli kang dumalaw, muli kang mangusap, Panginoon, at sabihin, at iyong kausapin ng bawat isa, at sabihin mo, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag, ako ang iyong shield, ako ang iyong protector. Hallelujah. At ang dangkilang gantimpala kapag habang ikaw ay lumalakad sa pananampalataya. Habang si Abraham ay lumalakad sa pananampalataya, ang reward ay patuloy niyang tinatamasa. Sapagkat iyong sinabi sa Book of Hebrews, kapag ang aking lingkod ay tumalikod, hindi malulugod ang aking kaluluwa sa kanya. Sapagkat ninanais mo, Lord God, na sila ay magpatuloy, Panginoon, tungo sa kasagdalan, tungo sa huling hantungan na iyong nilalayon sa bawat isa amin. Lord, salamat, kami ay mga itinalaga. Kami, Panginoon, ay mga nakilala ng una pa at kami tinawag, inaring ganap, at kami iyong nilawalhati, Panginoon. At merong mga bagay na patuloy na nag-aantay. O Panginoon Diyos, may mga paghamon ng pananampalataya na aming naranasan at gusto naming humakbang sa pananampalataya. At Lord God, sa paghakbang sa pananampalataya, ay makikita namin kung ano ang mga bagay na iyong inihanda pa sa bawat isa sa amin. I believe and we believe. Hallelujah. We believe there is more, Lord. Meron pang higit na bagay na nakalaang ka para sa iyong mga anak na lalaki. And even, Lord God, ang maliit na kalipunang ito ay meron kang nakalaan sa amin. Hallelujah, na biyaya at kagandahan mong loob. At ang iyong paglingap, Panginoon, ang iyong favor, Lord, ay aming inaasahan, Panginoon, sa mga darating na panahon ng aming paglilingkod sa iyo. More than, hallelujah, higit pa sa aming iniisip, higit pa sa aming kahilingan, higit pa sa aming natatanaw at nakikita, ay kaya mong gawin sapagkat you are more than able, Lord God. Panginoon Diyos, pagpalain mo mga kapatiran na kaming magkakasama sa lugar na ito. Ang mga kapatiran na di namin kasama, mga kapatiran sa iba't ibang mga dako, kung paano mo, Lord, dadalhin, Panginoon, sa kasakdalan ng iyong katawan sa huling mga araw nito, ay yung, hallelujah, ipapakita hindi sa aming lakas, hindi sa aming kakayanan, kundi dahilan sa Kanya na tumawag at sa amin ay humirang bago pa itinatag ang salibutan. O Panginoon Diyos, bless your people. Bless the saints, Lord. Bless the descendants, the seed of Abraham. Ang binhi ni Abraham ay yung lubos na pagpalain. At Lord, hallelujah, at aming maranasan ang mas kakaibang bagay ng iyong pag-akay sa bawat isa sa amin. O Lord Jesus, nais namin ibalik sa iyo ang buong pagpapasalamat, ang buong pagdakila, ang buong pagluwalhati. At ito ay aming hinihiling, ang biyaya mo at kagandahang loob, hallelujah, ay binibigay namin ang kapurihan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Praise God. Palakpakan natin Panginoon sa oras. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang Diyos ang magpala sa bawat isa sa atin. At ngayon tatapusin natin ang bahagi